At dahil bukas nga merong espesyal na okasyon na magaganap, ngayong hapon pa nga lang nagumpisa nang maging busy ang lahat. Mahalaga nga ang magaganap bukas dahil tumungtong na ng 70 years old yung aming tito. At ako nga ang naatasang magluto mga kaprobinsyano para dito sa aming kakataying baboy. Dito nga sa isang baboy ay 5 putahe ang pinaluluto ng aming tita. Kaya panigurado nga mga kaprobinsyano ay masasabak na naman tayo sa pagluluto. Napakabuenas nga naman ang panahon mga kaprobinsyano at sumasabay nga ang buhos ng ulan sa aming paghahanda. Ito nga palang kinatay naming baboy mga kaprobinsyano nasa 90 kilos. At bukod pa nga yung isang baboy na ililitsyon para bukas. Medyo naging bongga nga yung kaarawan ng aming tito. Abay, sino ba naman ang hindi matutuwa kapag tumungtong ka na ng 70 sa panahon na ito? At alam naman natin ngayon na kapag umabot ka nga ng 60, marami nang sakit na pwedeng maramdaman. Sabi nga ng iba, bonus na nga lang daw kapag lumagpas ka pa doon. Kaya kami ngayon natutuwa mga kaprobinsyano. Kahit 70 years old na ngayon aming tito, talagang malakas pa yung kanyang pangangatawan. Kaya naman din, wala nga rin po siyang bisyo. Talagang malakas din ang kanyang resistensya. At siya po kasi dating pulis. Yung mga kapatid nga po niyang mas bata sa kanya mga nauna na. Katulad po ng aking biyenan na talagang manginginom po nung araw. Pero syempre hindi naman po natin hawak ang panahon. At hindi rin natin alam kung hanggang kailan tayo magiging malakas. Kaya naniniwala nga ako mga kaprobinsyano na kailangan lang natin i-enjoy ang ating buhay. Mabuti na nga lang at nandito yung mga kamag-anak ng aming tita na tiga-tinggalan. Kahit papaano nga mga nakatulong din natin sa paghahanda. Lalo na nga sa paggagayat nitong mga karne. Sila nga po pala yung mga tinaguri ang legend ng barangay Butas na Bato. Ilan nga sa kanila mga dati rin kung nung kabataan pa nila. Pagdating sa experience talagang mga bihasa rin sila. At habang nagagayat nga kami ng karne mga kaprobinsyano niluto naman nila ang aming Super Mario itong pinaputok na tinumis na laman loob ng baboy. At dito naman sa loob mga kaprobinsyano naghahanda naman sila tita Ana ng mga panghimagas. At nung matapos na nga namin gayatin itong ibang mga karne, tinumpisahan ko na nga rin rekaduhan para na sa ganun nga ma-marinate natin ng mga ilang oras. Katulad nga nitong aking lulutuin na pang minudo na isa nga sa magiging pangunahing handa para bukas. At alam naman natin na hindi ito nawawala pagdating sa mga handaan. At habang nakababad nga yung mga karne, inumpisahan ko na nga dalihin itong mga taba ng baboy na kung saan ang gagawing luto nga natin dito mga kaprobinsyano minatamis. Isa kasi ito sa lutuin na talagang matagal mapanis. At talaga namang isa rin sa nakahiligan na ring lutuin dito sa amin. At pagdating nga sa mga ricados mga kaprobinsyano simple lang din naman yung mga ginagamit dito. Hindi rin naman ito nalalayo sa mga lutuing estopado. Dahil ito nga may pagkakahawig din ng mga ginagamit na ricados. Mas mainam nga dito mga kaprobinsyano kung ang gagamitin asukal na negro at talaga ma-achieve mo yung lasa ng minatamis. Sa mga oras nga na ito mga kaprobinsyano talagang inabot na rin kami ng gabi dahil nga dyan talagang medyo ginutom din kami. Kaya ito nga at sumubo muna kami. Pagdating nga sa ganitong pagluluto mga kaprobinsyano talagang umuubos din ng lakas. Kaya mahalaga nga na may laman din ang tiyan para talaga namang tuloy-tuloy ang laban. Mabuti na nga lang din at matibay sa puyatan itong aking bayaw. Kahit 10 oras nga ng gabi katulong ko pa rin siya sa pagluluto. Itong minatamis na taba ng baboy mga kaprobinsyano. Halos 3 oras ko nga itong iniluto. Ang gusto ko kasi lahat makakakain. Ultimo nga yung mga walang ngipin kayang-kayang nguyain. Bali final luto na nga yung ginawa ko dun sa minatamis mga kaprobinsyano. At para bukas 4 na putahin na lang yung aking lulutuin. At mga bandang alas 11 nga ng gabi dumating na rin yung isa pang baboy na kakatayin. Bali ito nga pala yung lilitsunin bukas. Medyo malaki-laki nga rin mga kaprobinsyano. Kaya panigurado nga masosolve yung mga bisita bukas. At habang abala pa nga kaming 3 magbabayaw, magsingit nga po muna tayo mag-shoutout ng ilan sa ating mga solid na kaprobinsyano. Una-una na nga pala dyan si Sir Arnold Garcia, si Ka-Idol Richard ng Laguna, kay Sir One Way Corpus, kay Kuya Raps Kapukyan, at kay Sir Kenneth Santos. At ang panghuli nga po muna sa video na ito, kay Ma'am Annalyn, Jency Ann, at kay JNC Wong. At mga bandang hating gabi nga, dumating na nga yung isa naming tita na mag-aayos nga dito sa Buluwagan. Inumaga na nga sila sa pag-aayos Pagkainom nga naman ng setup, simple lang pero rock. Kaya kung gusto nyo nga pong magpaayos sa inyong mga okasyon, katulad ng binyag, birthday o kasal, pwede nyo pong i-message yung aming tita. Ilang oras nga lang yung ating naging tulog mga kaprobinsyano. Para napikit nga lang ako ng ilang oras. Pagising ko nga sasabak na naman tayo sa pagluluto. At dahil tanghalian nga yung selebrasyon ng aming tito, sunod-sunod ko na ang iniluto itong mga ibang putahe. Inuna ko na ang dalihin itong igado. Sandali na lang din naman itong lutuin at nakagayak naman na yung mga sangkap. Kaya pagigis at paglalagay na nga lang ng mga ricado yung ating ginawa. Ito nga palang ginawa nating igado mga kaprobinsyano hindi masyadong masarsa. Pero kapit naman sa karne yung lasa. Ganyan nga lang tayo kasimpleng dumali ng igado mga kaprobinsyano. Isa kasi yan sa request na paluto ng aming tita. At pagkatapos nga natin sa igado, ito namang minudo ang ating dinali. Ito nga yung marami-rami mga kaprobinsyano. Tansyado ko nga nasa
mahigit kumulang 15 kilos eh. Katulad nga namin mga kaprobinsyano, ito ang aming tito na may birthday ngayon, marami nga rin siyang naging lahi. Kung kami nga 12 magkakapatid, yung kanya naman pong mga anak ay 11. Kaya talaga nga naman pong malaki ring pamilya. Mabuti na nga lang mga kaprobinsyano at marami nga rin tayong nakatulong sa paghahanda. Lalo na nga sa paggagayat ng mga rekados. Dahil pagising ko nga kaninang umaga ay nakahanda na yung mga sangkap. Dito kasi sa amin mga kaprobinsyano, pagka ganitong medyo malaking handaan, talagang nagtutulong-tulong yung mga magkakamag-anak. At nung mailuto ko na nga itong menudo mga kaprobinsyano, pinatikim muna dito kay Lola. At dahil okay na nga raw ang ating menudo, sabi ni Lola, ito tinumpisan ko na nga kaagad itong pang-apat nating putahe. Siyempre, kailangan din natin dito ng pambalansing gulay. Kaya itong chop suey ang na-request nilang lutuin natin. Simple lang din naman yung pagkakadali ko dito mga kaprobinsyano. Panigurado nga ay karamihan sa atin ay kabisado na rin ang pagluluto nito. Lalo nga sumasarap ito kapag maraming sahog na itlog ng pugo. At nung may luto ko na itong chop suey mga kaprobinsyano, diretso ko na rin pinahango kila Amaing Super Mario. At sila Bayaw Jolart naman mga kaprobinsyano, isasalang na nila itong pang lechon. At bago nga niya ito sinalang, pinahiran niya muna ito ng gatas. Parang sa ganun nga raw maging maganda ang pagkalutong ng balat. At pagdating naman sa pagpapaikot nito mga kaprobinsyano, marami naman kami dito magpapalitan. Siguro nasa 3 oras nga rin namin ito paiikutin. Parang sa ganun nga maluto ng mabuti hanggang sa loob. At dito nga rin sa kabilang gilid umpisa na nga rin sila magsupot ng bigas. Na kung saan ganitong klaseng pagsasaing nga ang ginagawa kapag maramihan. At dito nga sa kabilang kalan mga kaprobinsyano, dito ko na iniluto itong kalderetang buto-buto. Bale ito na nga pala mga kaprobinsyano yung pang-5 putahe natin. Kahit papaano nga malapit-lapit na rin tayong mayari. Nakakatuwa nga mga kaprobinsyano at medyo maaga-aga rin nating mailuluto lahat. Makakapagpahinga pa ng bahagya bago mag-umpisa ang selebrasyon. At ito nga amin nililitsyon mga kaprobinsyano, malapit-lapit na rin maluto. Kung mapapansin nyo nga gumaganda na rin ng kulay at lumulutong na rin ng balat. Sinyalis nga na ilang oras na lang din tayo magpipihit. Bali nagpahabol pa nga pala sila ng isang recipe. At kahapon kasi nagkatay ng 2 Peking duck yung aking bayaw. Kaya itong at gawin nga raw natin na adobo sa gata. At dahil napalambutan na nga rin ito kagabi, kaya saglit na lang din natin itong lulutuin. At kapag ganyan ang idatingan at nagmamantika na yung gata, yan nga ang sinyalis na goods na yan. Kaya bali 6 na putahe nga pala yung ating dinali. Tapos itong aming nililitsyon mga kaprobinsyano, goods na rin daw sabi ni Amaing Super Mario. At pagkalipas nga lang ng ilang oras, ito't nakaready na nga ang bulwagan at nakahanda na nga rin yung mga pagkain. At hihintayin na nga lang din mga kaprobinsyano yung mga darating na bisita. Mabuti na nga lang din mga kaprobinsyano at medyo gumanda-ganda yung ating panahon ngayon. Kahit pa paano nga hindi mahirapang makapunta yung mga bisita. At pagkalipas nga lang ng ilang minuto, ito nagdatingan na nga yung aming mga kamag-anak. At ito nga yung kanyang mga anak na kumpleto para sa kanyang kaarawan. Abay talaga nga naman nagagandahang lalaki. At para hindi na nga maabutan ng malakas na ulan, ito't nagdasal nga muna sandali si Boss Commander. Pagkatapos inumpisahan na nga rin ang kainan. Abay ganado nga sa pagchachap-chap ng lechon si Amaing Super Mario. Sabi ko higilasan niya sa pagbibigay ng lechon. At kailangan kakuwi lahat makatikim. Kaya ano pa hinihintay mga kaprobinsyano, tara po, samahan niyo po kami kumain. Ramdam ko nga na masaya yung aming tito sa kanyang kaarawan ngayon. Kaya panalangin nga namin na bigyan siya ng mas mahabang buhay. O paano ba mga kaprobinsyano, hanggang dito na lang po muna yung ating video. Kanya-kanya nga po munang pwesto. Hanggang sa muli. Bye-bye!